Let's go to 1 Samuel chapter 18 verse 1. Our scripture today, May 6, 2026, the first Sunday or first Wednesday of the month. Basahin ko po ito, my brothers and sisters. 1 Samuel chapter 18 verse 1. Now it came about when he had finished speaking to Saul that the soul of Jonathan was knit to the soul of David, and Jonathan loved him as himself. This is the word of God. Praise be to God. Church, ang ganda ng topic natin ngayon, no? Ang ganda ng topic natin ngayon. Ang topic natin sa buong May is about friendship. Pagkakaibigan, not just an ordinary friendship defined by other people, but friendship defined by God Himself, found in the Scripture, found in the Bible. Alam ko sa ating mga Pilipino, mahilig tayo makipagkaibigan. Tama po? So paano naman to pag ginawa natin sa konteksto ng Kristiyano na mahilig makipagkaibigan sa kapwa niya Kristiyano? Ano po yung makikita natin? Ano po yung definition ni God? Paano ba nabubuo yung pakikipagkaibigan, yung totoong pakikipagkaibigan? Sa church, ang sinasabi nating godly friendship. So the topic of our devotion this time is the strong tie of a godly friendship. Ano po ba yung tali na nagbubuklod sa dalawang tao upang magkaroon ng maayos o makadiyos na pagkakaibigan? Ano po yung nagbubuklod sa kanila? 'Di ba? Tingnan po natin 'to sa buhay ni Jonathan at ni David. Yan, in 1 Samuel chapter 18 verse 1. Tingnan natin definition ng friendship, ng godly friendship. Tingnan natin sa verse 1. 1 Samuel chapter 18 verse 1. Now it came about when he had finished speaking to Saul that the soul of Jonathan was knit, itinali, hinabi, tinahi. Saan? Sa kaluluwa ni David. And Jonathan loved him as himself. Ito po ay sikat na friendship sa Bible. Makita natin, ang isang soldier na si Jonathan, anak ni Saul na panganay, ay nagkaroon ng isang godly friendship sa isang shepherd na mas bata sa kanya. That is David. Makita natin ano yung godly friendship, ano yung close friendship na word dito. The word used here is knit, N-K-N-I-T. Sa Tagalog, itali, ihabi. Imagine that, yung kaluluwa o yung buhay ni Jonathan at yung buhay o kaluluwa ni David parang tinahi sa bawat isa. Naging isa sila. Nagkaroon sila ng close friendship. Yung relationship nila nagkaroon ng mas malalim na ugnayan. Si Jonathan po, okay, para siyang panganay siya ni Saul, no? At mas mataas yung position niya kay David. Si David naman, isang shepherd na naging soldier din. Hindi lang dun yung kanilang relationship, no? Hindi lang dahil sa task, kundi dahil sa isang bagay. Pero tignan natin yung close, gaano ba ka-close yung relationship nila. Kapag tinignan natin yung word na K-N-I-T, the word knit, matatagpuan natin yan in Genesis chapter 44 verse 30. Tignan natin ang ibig sabihin tong tali, knit, habi. No, itong word na to. In Genesis chapter 44 verse 30 it says, "Kaya't ngayon, kung ako'y dumating sa iyong lingkod na aking ama, ang bata ay hindi namin kasama, yamang ang kanyang buhay ay nakatali sa buhay ng batang iyan." Ito pong dalawang taong ito ay si Jacob at ang kanyang anak na si Benjamin. Sa pagkakataon nito, kausap po ni Judah si Joseph sa Egypt. At sinabi ni Joseph, iwan mo dito si Benjamin at dali mo dito yung tatay.
ni Benjamin. Hindi pa alam ng mga kapatid ni Joseph na ang kausap nila ay si Joseph na inilagay na sa ilalim ng balon. Kaya etong si Judah, nung sinabi niya na, etong si Judah takot na takot. Nung sinabi ni Joseph na iwan mo si Benjamin sa akin at kunin mo ang tatay nitong batang to na si Jacob. Takot na takot si Judah. Ito ang sabi niya, kung ano ang mangyari kay Benjamin, ay parang ganun din ang mangyayari sa aking tatay. Kung merong mangyayaring masama kay Benjamin, parang ganun din ang mangyayaring pakiramdam o yung parang ganun din ang nangyari sa kanyang tatay. No? Kung merong masamang nangyari, ganun din ang parang nararamdaman at parang dun na mamamatay yung tatay niyang si Jacob. Kasi nakatali ang buhay ni Jacob sa kanyang anak na si Benjamin. Parang iisa na sila ng buhay. Magkaroon ng magandang buhay ito, maayos na buhay ang isang taong to, ganun din ang parang pakiramdam at parang nangyayari sa kabilang tao, sa isang tao. Kung may mangyaring masama, ganun din ang mangyayari sa isang tao na nakatali ang buhay sa kabila. Ganun po yung klaseng relationship, yung sinasabi nating godly friendship is a life-to-life connection. Buhay sa buhay talaga. Hindi lang isang parte ng buhay yung saklaw ng isang taong magkaibigan. Lahat ng parte ng buhay nila. Imagine that, ganyan pala dinidefine ni God yung friendship. No? Yung godly friendship na gusto ng Panginoon na magkaroon tayo sa church. Hindi lang pala tayo friends dahil tayo ay magkaroon. Hindi lang pala tayo friends dahil meron tayong isang ministry, meron tayong ganito, part ng buhay natin, meron tayong common ground, meron ganyan-ganyan. Kundi lahat ng parte ng buhay natin ay alam natin, konektado tayo sa bawat isa. As if, no, kapag may nangyaring maganda, ikaw rin, parang madami, may nangyari na rin maganda sa'yo kasi konektado kayo sa buhay. Pag may nangyaring masama, na sobra tayo nag-aalala sa kaibigan natin sa church. No? No? Kapag talagang nalulungkot o may nangyayari na sadyang hindi natin naasahan, talagang nahihirapan din tayo. Kasi in godly friendship is life-to-life connection. Life-to-life connection. Gusto kong magkaroon ng ganong kaibigan sa church. No? Ikaw, gusto rin bang magkaroon ng ganong kaibigan sa church? Godly friendship, no? Talagang nag-i-encourage sa bawat isa. So, nakita natin yung interpretation natin sa godly friendship is a life-to-life connection. Kung ang dalawang taong to may connection, anong ginagamit ng Diyos na tali? No? Kung buhay sa buhay, anong ginagamit ng Diyos na tali para sila ay patuloy na magkaroon ng koneksyon. Hindi lang siguro to sharing of life, no? Meron kasi dito sinasabi si David, no? The strong tie of godly friendship. Yung tali, nagpapasimula at nagpapanatili ng godly friendship. Ito yun, makikita na natin yan sa verse 1 lang din. Ano yung strong tie ng godly friendship? Tingnan niyo po ito, ha? Kung sa buhay ni Jacob at ni Benjamin, ang tali ng kanilang buhay ay dugo dahil sila ay magkadugo. Ayan ang nagbubuklod sa kanila, ayan nagtatali sa kanilang dalawa, si Jacob at si Benjamin, yung bunso niyang anak. At dahil sa si Benjamin at ang kanyang tatay na si Jacob ay nagmamahalan, naging tali yan, no, ng kanilang buhay bilang magkapamilya. Kung si David naman, makita natin dito, at si Jonathan, ano kaya ang naging tali nila sa pagsisimula at pagpapanatili at pagpapalalim ng kanilang godly friendship? Makita natin yan sa verse 1. Now it came about when he had finished speaking to Saul, that the soul of Jonathan was knit to the soul of David, and Jonathan loved him as himself. Ano ba yung nangyari dito? Paano nagsimula? No? Na paano ba yung nagsimula yung friendship nilang dalawa? Makita natin yung oras. Oras dito nung natapos makipag-usap si David kay Saul. Ano bang nangyari in chapter 17? Alam natin yung nangyari sa chapter 17 na si David gamit ang kanyang tirador,
laban sa fully armored na si Goliath na 10-footer. Okay? Si David, punong-puno siya ng kanyang confidence, faith, and courage kay God. Na kahit siya ay hindi pa soldier that time, siya ay shepherd pa lang, pero nung narinig niyang si Goliath na kinukutya ang army of God, nagalit siya. At mayroon dito sa verse 47, yung key verse ng chapter 17, one of the key verses ng chapter 17, sabi dito ni David, and that all this assembly may know, the assembly, no, of Israel and assembly of the Philistines know that the Lord saves not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hand. Ang galing ng faith and courage ni David. Ang faith and courage ni David, hindi dahil sa magaling siyang shepherd, nakatalo siya ng lion, nakatalo siya ng bear, at magaling siya manirador. Ang faith and courage ni David ay galing sa Panginoon. Sabi niya dito, ang Panginoon, siya ang mangunguna, no, sa battle na ito. Ayun pala, si David, meron pala siyang faith and courage kay God. Tingnan naman natin tong si Jonathan. Parehas kaya sila? Tingnan natin to kung ano yung faith and courage ni Jonathan. Si Jonathan, kalaban niya ang 36,000 Philistines, kasama niya lang yung kanyang armor bearer. Makita natin yung story na to in 1 Samuel chapter 14. Si Jonathan, soldier na talaga siya. Si David, shepherd pa lang siya dito. Okay? Mas matanda si Jonathan, mas bihasa si Jonathan sa giyera, sa battle, sa away, no, kaysa kay David, no? Pero makita natin meron silang iisang common ground or factor kung bakit sila naging magkaibigan, nagkaroon ng makadiyos na pagkakaibigan. Tingnan natin sa verse na ito, ang key verse ng chapter 14. Jonathan said to the young man who carried his armor, sabi niya sa armor bearer niya, "Come, let us go over to the garrison of this uncircumcised. It may be that the Lord will work for us. Nothing can hinder the Lord from saving by many or by few." Tapang. Dalawa lang sila laban sa 36,000 na Philistine. Sumugod po sila, kapatid. Sumugod talaga silang dalawa. Dalawa lang sila. At sabi ni Jonathan, pag sinabi ng mga taga-Philistine na to, na lumapit kayo sa amin, ibig sabihin nun, sumugod tayo. Kasi ibinigay ng Diyos yung katagumpayan sa atin. Pero pag sinabi ng mga taga-Philistine, hintayin nyo kami dyan, huwag tayong susugod, umatras tayo. Pero sinabi ng taga-Philistine, lumapit kayo sa amin. Sabi ni Jonathan sa kanyang armor bearer, eto na, ibinibigay na ng Panginoon sa atin ang laban. Tayong dalawa susugod tayo sa 36,000. That's faith. That's courage. So ano ang common factor kung bakit talaga nagkaroon, my brothers and sisters, ng godly friendship? Saan nagsimula? Meron silang parehong pananampalataya. Meron silang parehas na pagsunod at tapang galing sa Panginoon. Ayun yung nagdala sa kanila sa godly friendship. Ang lalim, di ba? Hindi lang sila kapwa soldier, no? Parang ganun. Hindi lang yung common yung kanilang mga hobbies or interest, pero meron silang faith, obedience, and courage na nanggagaling kay God. Si Jonathan sinugod yung 36,000. Si David sinugod yung 10-footer na si Goliath. Bakit? Meron silang faith, courage, and obedience kay God. So kung meron tayong ganun, my brothers and sisters, na kapatid, kaibigan, o sabihin natin best friends sa church, grabing blessing yan sa atin. At makikita pa natin yung maraming mga gandang bagay sa godly friendship na ito. Pero ang common ground ng godly friendship is not hobby, is not personality, but faith and courage and obedience kay God. Kailangan natin ng kaibigan sa church na merong mataas at matibay na pananampalataya sa church, sa Panginoon, na tutulong at magtutulungan tayong dalawa. That's godly friendship. Ang pinakamahalagang ma-maintain natin sa ating mga buhay bilang isang followers of God
is yung faith and obedience and courage natin sa Panginoon. At kailangan natin ng taong ganun, kaibigan na ganun, who will journey with us, my brothers and sisters. Paano kaya? Paano kaya? Kapag ang kaibigan natin go against obedience to God, paano kaya yung tinuturing nating kaibigan ay hindi nag-o-obey kay God? What will happen? Ito ang nangyari kay David. In Psalm 41 verse 9, sabi niya dito sa kanyang Psalms, even my close friend, in whom I trusted, who ate my bread, has lifted up his heel against me. Sino tong tumatadyak-tadyak kay David? Sino tong umaaway kay David? Verse 49, verse 41, my close friend. Itong close friend na ito, nag-disobey kay God. In Psalm 55, verse 12 to 14, for it is not an enemy who reproaches mo, yung kumukutya sa kanya, hindi naman talaga kaaway niya eh. Pero sino yun? It is you, a man, my equal, my companion, my familiar friend. We who had sweet fellowship together, walk in the house of God in the throng, pero nag-disobey kay God, the enemy becomes foe. Dahil hindi talaga pwedeng maging magkaibigan ng malalim, godly friendship, ang isang taong matapat sa Diyos, may tapang sa Diyos, at yung isa nagdi-disobey kay God. Yan. That's not godly friendship defined by the Word of God. Maybe that's just a acquaintance, maybe a friend, but not a godly, but not in a godly friendship. So we pray, makahanap tayo ng same faith natin, same courage, same obedience na gagamitin ng Diyos para tahiin, itali ang ating kaluluwa sa bawat isa. Life-to-life connection. At nang sa gayon, maging matagumpay tayo sa buhay. A part of this preaching will be shared to you this coming Sunday. Buong May, pag-uusapan natin godly friendship, the friendship of Jonathan and David. Ito po ang ating short devotion. The strong tie of a godly friendship is faith and courage shared with one another, just like Jonathan and David.